Good day. Today we will be conducting an interview about OFWs who had experience of 6 months abroad or currently working overseas. Dear interviewee, please introduce yourself. Good, good day. I'm Sherwin Danyo, who's 54 years old, and I'm currently working at sea as a seafarer with a World Trade merchant vessel. Okay. For our first question, what kind of job do you do abroad? Uh, I'm working at I'm working at sea as a seafarer. Then my scope of job is I'm the radio officer, or what they call the administrative officer, or what they call clerk also. And the type of job is I'm in charge with the communication and paperworks of all the port of arrivals and port cruise documentations. And as I'm the secretary of the captain as well, I'm doing his some of his works. That's it. Okay, thank you for that information. For our second question, how different was it from life in the Philippines? Uh, of course, here at sea is we are working at sea like we're in the middle of the sea, but living we have we have been what's this provided by our company all our needs except for personal things and what's this quite although it's quite boring, the but the environment and the atmosphere is quite good. Depends na lang sa maging mga kasama mo. Pero for now, at the present, at this basis of mine now, is atmosphere is good. I don't have any problems with the other crew. Other than staying in the Philippines, you have a lot of things to do, but here, daily works going at the same time. Ilang taon ka na po ba nagtatrabaho? May mga 20 years, more than 20 years na ako nagbabako since 1990s until the present at my age of 54. Okay. Sa 30 years na po, sa 30 years po yun na yan is, were you able to save or support your family financially as you planned? As it is, na ano naman din po, I cannot say na hindi na-provide. Na-provide naman. And na-support naman siguro because until the present, we're still alive, we're still cope with our daily lives. So, siguro, rating na ng mga anak ko yung gusto nila pag-aral, college, or whatever. So, I can say na naka-support na. Okay. So, speaking of family po, how important was having fellow Filipinos around you? Did it somehow make you feel comfortable? Working with Filipinos is it's a nice para ka lang mayroong supported, mayroong nagpapasaya sa'yo, mayroong nagpapatanggal boring o stress. All ay sawa kawa
kapwa natin Pilipino na kababayan natin. Pero it's just about a handle lang naman at pag-intindi and basics. Hindi naman mawala sa yung pang sarili nilang tawag nito. Sarili nilang tawag nito yung pagbibiro o pagpasaya sa kanila sa kapwa nila. But it's for me, okay naman. Wala naman ako naging problema sa kapwa ko. Meron po bang mga araw na nakaka-feel ka po ba ng homesick? Paano niyo po ba yun na-overcome? Siyempre, sa nature ng work natin, talagang boring. Pero kung iniisip mo yung boring, iniisip mo yung mga tawag nito, yung mga yung paano po yung 6 months na iisipin mo yun, talagang boring. Kaya for me, hindi ko na iniisip yung snap to bar, ilang months na ako. O when it comes pag dumating araw na 6 months o tapos na yung contract ko, yun ang pinakamasayang araw. Pero hindi ko ako maboring, hindi ko masyadong intindi yung mga problems or mga yung mga araw na darating. Yes, tawag nito. Let it comes, when it comes. Ano lang ako sa sarili ko. Hindi ako maboring. Okay, thank you po sa pagsagot. Nandito po si Katie para ipagpatuloy ang pagtatanong. Hello po, here are the other questions po. What were the biggest challenges you faced while working abroad? Marami. Like, pag dumating na yung, pag nakaranas kami ng matinding alon, matinding heavy weather, tapos pag nagdoon ka na kasama na hindi makisama, hindi marunong umintindi, kaya mahirap pag tao ng gano'n. Kung ang sa sarili ko lang is patience lang ako lagi, hindi ako naging gano'n. Kaya ako makikipagtalo, kaya ako argue kasi wala naman ako makukuha. Madidelay lang yung working trabaho ko. Matatapos kung magkaroon ako ng hindi magandang unawa sa aking kapwa katrabaho. Kaya ganoon lang din ako. So hindi ko masyado kasing iniisip yun nila. Kailangan tapos lang yung trabaho ko na mood. Kaya ganoon lang ako. I have an additional question po. During those times po na kapag nagta-typhoon or malakas po yung mga alon, ano po yung mga preparation na ginagawa nyo? From the technology ngayon, malalaman namin kasi pag typhoon ahead of time, maybe 1 week or few days, malalaman na namin kung may typhoon. So, if kung gano'n time pa kami na naka-prepare, dinadivert namin yung way. Hindi kami nakisalubong sa alon o sa typhoon. So, ang ginagawa namin is iiwas kami o mag-slow down yung namin sa typhoon, support kami. Pero yung mga test namin, mga gamit or mga secured, tapos mayroon kaming bad weather checklist or mga preventions, inaano din namin na apply din naman. Sometimes, doon din time talaga na hindi mo sana
magka masapul talaga sa bagyo. Pero normal lang naman yung alon sa bagyo. Sa bagyo talaga, hindi talaga namin yan, basta may time pa na makaiwas. Iiwas kami. Kaya yun lang. Thank you po. Okay na po. So, how did you find the job opportunity abroad? Kasi since nung nag-aral pa ako, yun lang kasi ang ng mga chewing ko na naging seaman din. Yan din ang naging pangarap noon kasi nga sinasabi nila yung motto ng seaman, you travel the world free. Pero nung nandito na ako sa barko, hindi pala ganun kadali. Medyo mahirap pala. Pero yun lang, ko lang sa mga chewing ko na i-follow yung steps nila. Kaya nakakuha ko. Then, na makagraduate ako, training, tapos mga tawag nito, OJT, hanggang sa nabigyan ako ng opportunity na maka-work as in seafarer. Thank you po. So, how did you adapt from the new environment around you? Dito naman, sa yung environment namin dito, okay naman. Depende kasi sa mga magiging kasama mo. Kasi lalo na sa amin dito, iba-iba kaming nationality. Kaya magdepende nga sa magiging kasama mo kasi nga iba-iba ang culture. Iba-iba kayo ng pananaw o belief. Kaya medyo sa akin lang, kailangan lang din ng pasensya kahit sinong makakaharap mo, either Filipino or either other nationalities. Kasi yun lang din naman kasi pumunta tayo ng barko o nagtrabaho ako sa labas as a seafarer. Kailangan ko tapusin yung kontrata ko, kailangan ko maayos yung trabaho ko para in the next way hireable pa rin. Para wala akong bad records o bad feedback. Kaya sa environment namin dito, depende lang din sa tao na mga kasama mo. Yan lang. What was the toughest part living and working abroad? Working abroad, sa akin, yung mga makaharap ka nga o makasama ka nga lang ng yung mga pasaway na mga kasama mo, yung hindi marunong makipag-teamwork, hindi marunong tawag nito, makikisama. Yun ang pinakamahirap na trabaho sa barko kasi ang trabaho ng barko is pabalik-balik lang. Ang pinakamahirap na is yung pakikisama, yung paano ka na maayos ang relationship niyo sa kapwa mo. Kasi yan ang pinakamahirap na trabaho sa palagay ko sa akin na. Kasi ang trabaho ko is normal lang. Wala akong masyadong kasi maayos naman yung kapitan ko, maayos naman yung superior ko. Kaya yun ang pinag-iingatan ko. Then, what advice would you give to other Filipinos planning to work overseas? Mag-isip muna ng maayos. Mag-ano ka muna ng purpose kung anong rason mo kung bakit ka mag-abroad. Tapos, alam mo naman, depende, kasi, yung magkaiba kasi ang land job, magkaiba ang seafarers. Ang seafarers kasi, limited lang kayo, ilan lang kayong tao na magkakasama. From the morning you wake up until you sleep, and the next day, yun pa rin yung tao makakasama mo, yun pa rin mukha makikita mo. So, hindi kagaya ng nasa land job, marami kang
magpanaw o mawala ka na hindi ka maburing. Ngayon, kung kayo naman na magbabarko o kayong magsisiman, masasabi ko lang is dadali is patient. Hindi yung hayapang o hindi yung tawag nito, masyado kay arrogante. Yes, patience lang kasi yan ang importante sa barko. Yun lang masasabi ko. Okay po. Thank you po. Yun lang naman po yung mga questions po namin. Sige. Maraming salamat po sa pagsagot at sa pagdalo.